abogado ni Inday Sara, di ba, pinag-uusapan natin yung impeachment. O eto, pakiusapan natin to mga bossing. Yung sa impeachment ni VP Sara. O ito, pasok. Nation na sinasabi. Kasi nga pag-usapan niya, sinagot po ni Chairman na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente, no? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-usap namin, ang inisip niya parati ay yung 32 million na mga kababayan Oh, bakit magre-resign si Inday Sara? Bakit siya magre-resign? Pinagre-resign kasi siya nito mga putang ina, mga dilawan, mga loyalista. Para daw hindi siya ma-impeach. Tapos sabi naman ng Congress, kahit mag-resign siya, ipa-impeach pa rin namin siya. Tanga-tanga din talaga itong mga... Ano pa ipa-impeach mo kung resign na nga, wala na siya sa posisyon? Political naman ang impeachment. Ang impeachment, ano ba ang niyan? Ano ba ang sentensya pagka ikaw ay na-impeach? Halimbawa, na-impeach ka sa Senado, ano ba? Matatanggal ka sa posisyon, tapos madidisqualify ka sa posisyon, tapos hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. O hindi ka na pwedeng maging secretary, any position in the government, hindi ka na pwedeng makakuha. Makukulong ka ba pag na-impeach ka? Hindi. Makukulong ka pa lang kapag na-impeach ka, tapos yung kaso mo umakyat sa ombudsman, yung ombudsman kinasuhan ka, and then yung Sandigan Bayan dinesisyonan yung kaso mo. Kasi may immunity ang isang impeachable official. O lalong-lalo na ang presidente at saka ang vice-presidente, merong immunity yan from suit. Pwede mo lang silang tanggalin sa posisyon, pero yung kaso na kung gusto mo silang makulong, kailangan ombudsman, Sandigan Bayan at mga korte natin sa Pilipinas yung magsisentensya sa kanila. So itong impeachment na ito, kung aalis na si Inday Sara, bakit mo pa siya i-impeach? Umalis na nga siya, tanga. Yun nga yung ultimate na magiging sentensya mo kapag na-impeach ka, matatanggal ka sa posisyon. So sino pang tatanggalin ninyo kung umalis na siya? Hindi ba? Dapat nga sabihin ni Luis Tro kung halimbawa nag-resign si Inday Sara, hahabulin pa rin namin siya kasi may mga kaso siya sa itong kaso na ito, yung ebidensya namin ibibigay namin sa ombudsman and then pakakasuhan namin siya sa ombudsman. Kasi hindi pwedeng kung nagnakaw ka sa pera ng taong bayan, walang kulong yan. Hindi pwedeng impeachment lang yan. Kailangan merong may kulong yan. At least ganun. Hindi Mga bobo ba kayo? At saka si Inday Sara binoto yan ng 32 million. Bakit sa tingin ninyo, kayo ang magdidesisyon para sa kanya? Ulul. Nakita nyo ba yung dami ng tao nagmamahal sa kanya? Nakita nyo ba yung nagpunta kami doon sa simbahan, nagmisa kami nung isang taon ng pagkakakulong ni Pangulong Duterte? Nakita nyo ba nagkagulo sa simbahan? Nakita nyo ba sa ayudahan ni Bongbong Marcos, namimigay na ng pera si Bongbong Marcos dyan, putsang sinisigaw, Duterte pa rin. Nakita nyo ba? Tapos magre-resign siya. Nek-nek nyo, yan yung gusto nyo mangyari, mag-resign siya. Pero no. Hindi siya magre-resign kasi hindi naman siya i-impeach at magiging presidente siya sa 2028. Kaya kayo mga buwaka ng ina ninyo dyan sa Kongreso, humanda kayo. natin na bumoto sa kanya. So yung resignation, that's really not on the table at this point. Hindi namin napag-uusapan po talaga yan. So tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at papakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Hindi ho ba sabi nga maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Sa ngayon, hindi ko pa po masasabi dahil nga ang tingin ko napakahirap naman magharap ng aming testigo tapos we cannot direct or cross-examine we cannot direct yung testigo namin at hindi namin ma-cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon, we'll have to really look into that, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo na the proper forum to show yung iyong evidence, yung iyong mga testigo. The proper forum is
the court. Sino ba korte? Congress? Hindi. Investigative body ang Congress. Congress is serving as a fiscal. Sila yung nag-check whether may, yun nga, sufficient informant substance at akit yan sa korte. Iakit sa korte. O, kumbaga, doon na mangyayari yung arigluhan sa, ano nila, sa mababang kapulungan. Kung hindi maareglo doon, diretso. Alam naman natin na puros kawatan yun nandiyan dyan. So, likelihood na dumiretso yan sa Senate, malaki yung chances. Doon natin ilalabas yung ebidensya where we can examine their evidence, we can cross-examine yung kanilang yung kanilang testigo. Diyan magkakaalaman sino nagsasabi ng totoo. Meron kaming ebidensya, meron din silang ebidensya, palakasan tayo ng ebidensya. Saan? Sa korte, which is the Senate. So sa Congress, kailangan ba magpresenta ni Inday Sara ng mga ebidensya niya? No. Ang kailangan magpakita ng ebidensya niya diyan sa Congress, yung mga nag-aakusa sa kanya. Kung sa tingin ng Kongreso, yung mga inaakusa sa kanya, sufficient, okay itong ebidensya, iakyat nyo ng Senado. Doon tayo maglalaban-laban. Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Pabor sa Vice Wala po, Presidente? hindi po namin napag-uusapan. Wala po kami napag-uusapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang pahayag ngayon, bagamat walang pinapangalanan, pero mabigat yon na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ho ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal. Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng sinasabi po namin na we are opposing yung mga speculations na nilagay nila sa impeachment complaints nila, I myself and the defense team would not also want to speculate kung totoo o mali yun. Galing, di ba? Yan ang mga abogado ni Inday Sara. Hindi kami double standards dito. Kung feeling namin speculation yung mga ikinakaso sa amin netong Congress, yung mga congressman, mga kung sino-sino, spekulasyon yan. So kung si Toby Chanco may sinasabi, para sa akin, hindi porket pabor sa amin yan, gagamitin na namin, no? For us, ang speculation is speculation. Ang tingin ko, kay pabor sa amin yan, yung sinasabi ni Toby Chanco, spekulasyon yan hanggang di siya maglalabas ng ebidensya. Kasi, Toby Chanco, yaw-yaw ka ng yaw-yaw dyan, maglabas ka ng ebidensya. Tapos, i-file mo sa proper forum yung ebidensya mo. Hindi yung yaw-yaw ka lang ng yaw-yaw dyan. Walang may tutulong yan. Magulo na yung mundo, lalo mo pang ginugulo. Kung gusto mo talagang tumulong, meron kang ebidensya, alam mo naman yan, hindi ka nagpapapogi lang dyan. Ilabas mo yung ebidensya, ipakita mo. Tapos katulad nung ginawa nung 18 Marines, may mga ebidensya, hindi lang yaw-yaw. Meron silang legit at meron silang pinangahawakan na mga bagay-bagay, kaya yung kanilang reklamo, yung kanilang expose, may bilang. Yung sa'yo, puro salita ka lang. Puro ka, ako sa kay ganito, ako sa kay ganyan, pero may pinapakita kang prueba ng akusasyon mo na yan, wala naman. Sinasabi mo lang, hindi, alam ko yan, congressman ako, alam ko yan, wag sila magsinungaling, hindi may pwedeng ganun. Pag pumunta ka sa korte, tapos sabi mo, hindi, alam ko yan, nasa konsensya nyo, walang ganun, walang konsensya tao. Pagdating sa kasalanan, maniwala ka. Ito, pakinggan naman natin, mga bossing, yung fishing expedition ng Congress. Ito, pakinggan ninyo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang mga nag-aakusa, dapat sila ang maglabas ng ebidensya. Tingnan nyo, kung may ebidensya sila, aamin sila dito, wala silang ebidensya. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-N, di po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SAL-N. Ayan tinanong, ano pong meron kayong ebidensya? Kasi kayo po ay nag-aakusa. So ano po yung ebidensya sa kanilang akusasyon?
Di ba? Halimbawa, kung ako, meron kaming ebidensya. Yung property sa ganito, yung property sa ganyan, yung property sa ganon, yung property sa ganyan, sasalin niya, hindi kasi nakadeklara yan eh. So kapag hindi nakadeklara, sasalin mo yan, nakaw na yaman yan. Lalong-lalo na, nakakuha tayo ng kopya ng mga titulo ng property na yan, nakita natin nasa pangalan nila mag-asawa. So kung nasa pangalan nila mag-asawa, tas wala sa salin nila, o wala sa deklarasyon nila, ibig sabihin, ill-gotten yan. O misdeclared or misrepresented yung kanilang pinangahawakan na dokumento or yung salin o yung isinapubliko nila. Buti kung ganon. Tingnan ninyo kung ano meron sila. Well, right now, Manong Ted, no? Ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon. So ang hawak lang nila is yung manifestation ni Ridon. Yung mga sinasabi ni Ridon, yung mga lumalabas sa bibig ni Ridon, nothing more, nothing less. May hard evidence? Wala. How can you establish a reasonable doubt kung wala naman pala kayong hard evidence, meron lang pala kayong yaw-yaw? So, ayan yung sinasabi natin na, do I have to submit to you? Or do I have to submit my evidence to prove na may katotohanan yung sinasabi mo? No. Ikaw ang magpakita sa akin ng ebidensya and I will prove to you that your evidence is fake. This is what we have and maglabanan tayo ng ebidensya. Certified ito ng mga ahensya ng gobyerno. So siya mismo umamin na wala talaga silang ebidensya. Paano tatakbo to? If you remember, the two SALN which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. No? Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank records considering that they are protected by the bank secrecy law. Yun naman pala eh. Wala kayong bank record. Wala naman pala kayong pinangahawakan. Meron lang kayong speculation. The burden of proof is with the accuser. Nag-a-accuse kayo na hindi tama yung kanyang salin. Nagdududa kayo sa kanyang salin. O di mag-imbestiga kayo. Ngayon, iimbestiga kayo, maghahanap kayo ng ebidensya, sa akin nyo kukunin yung ebidensya nyo, ako na inaakusahan nyo, nek-nek nyo. Nek-nek nyo, ba't ako magbibigay sa inyo ng ano? Di ba? Hindi ka patuli. Tuli na ako. Hindi ka patuli eh. Pakita mo nga. Kung tuli ka na. Di ba? Gago. Magpakita ka ng picture na hindi pa ako tuli. Yun yung ebidensya mo. Tapos patutunayan ko sa'yo, natuli ako. Ilabas mo muna yung ebidensya mo na hindi ako tuli. Hindi yung, hindi ka tuli. Pakita mo nga kung tuli ka. Alam mo yun, katarantaduan yan eh. So sinasabi nyo, magnanakaw si Inday Sara, wala naman pala kayong pinangahawakan na dokumento na nagnakaw talaga siya. Nagdududa lang kayo na nagnakaw siya dahil may discrepancy, wala naman pala kayong ebidensya na magpapatunay sa teorya nyo. Abay, mga gago pala kayo. No? As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena bank records. That is true, the compulsory processes power granted to the House of Representatives. Hindi na. I will show my bank records sa tamang forum, which is the impeachment court, Senate. I will show them kung bakit ito yung nasa salin ko. Ikaw, magpakita ka din ng ebidensya mo na nagsasabi na mali itong nasa salin ko. Yung nagsasabi mo. Pwede mong isubpina pero ikaw bilang hindi ka naman korte, pwede kong hindi ibigay sa'yo, nek-nek mo. Pero kapag sa Senado na hiningi yan, natatandaan ninyo nung gustong buksan yung Jose Pidal envelope na sinabi ng Senado hindi bubuksan yan. Yung Senado, which is the impeachment court, will decide whether or not
gagawin itong mga bagay na ito, hindi kayo. Kayo bilang piskal, kailangan titingnan nyo ano yung mga ebidensya nung nag-aakusa. Meron ka? Wala. Wala pala eh. X to. Yun lang ang trabaho nyo bilang piskal. Ang trabaho ng ng Congress bilang piskal, check nyo sufficient ba yung mga ebidensya nila. Kung sufficient, di go. Pero kung nag-aakusa ka ng mali sa kanyang salin, tapos wala ka namang ebidensya, kailangan mo pang hingin yung salin, yung bank records para lang yung iyong teorya mapagtibay mo. Tangin na, ibig sabihin wala kang ebidensya, so hindi siya sufficient in substance. Sufficient lang siya in theory, pero in substance wala. Wala kang ebidensya that proves your theory. So bakit pa natin pag-uusapan yan? Kung ano lang yung mga may ebidensya, yun lang yung ipopostro natin, doon lang tayo may laban eh. Pero yung walang ebidensya, haka-haka mo lang, tanginan yan. Tapos ginawa mo pa rin articles of impeachment, ibig sabihin katarantaduhan yung ginagawa nyo dyan. And even to the Senate, no? So, bagaman tama ka, Manong Ted, sa observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank record protected by the bank secrecy law. And they are actually taking advantage of this process, the impeachment process, to be able to present those bank records in support of the allegations of unexplained wealth, no? So, ito naman in-explain na ni Kong Terry Ridon during his manifestation. His theory about the offense committed is dapat yung kanyang nag-generate na income wherever they come from should be disclosed either in the SALN or in the income tax return. Otherwise, kung hindi ma-disclose, his theory is that constitutes unexplained wealth. Hindi. Kung hindi makakapagpakita ng ebidensya si Ridon sa kanyang teorya, ibig sabihin, siya, chismoso lang siya. Ngayon, kung merong akusasyon kay Inday Sara sa court, sa impeachment court at hindi siya nakapagpakita ng sagot doon sa demanda sa kanya, doon pa lang mapagtitibay yung inyong teorya at matatalo siya sa kaso. Siyempre hindi naman siya magpapatalo sa kaso. Kayo nga ang papangit nyo na eh. Ang dami nyong bintang sa kanya. Kayo yung pumapangit. Siya nga, baliwala. Again, Luistro, you have to understand, ilalampaso kayo ni Inday Sara sa impeachment court. Bakit? 3 years na silang prepared dito. Kayo naghahanap pa rin kayo ng ebidensya hanggang ngayon. 3 taon nang ready sila. Sabi si tinan mo yung abogado niya kanina. Magbibigay ba kayo ebidensya? Pag-uusapan namin, titingnan namin. Pero kompleto na kami. Kinausap ko na si Inday tungkol dyan. Ma'am, okay na ba kayo? Ready na ba kayo? Oo, last year pa. Last year pa kami ready. Mantakin mo 2023 pa lang. Na kami. Ready na kami. Yung timeline, pinakita niya sa amin yung timeline kung paano siya tinatrabaho. Siya nga ang nagpunta, si Inday Sara nga nagpunta kay Pastor Apollo Kibuloy para sabihin na, Pastor, uunahin ka. Titirahin yung SMNI, tapos bubuhayin yung mga kaso mo, tapos yung tatay ko ICC, tapos ako impeachment. Matagal pa yun. 2023 pa lang, sinabi niya na yun kay Pastor. Alam na ni Inday Sara lahat yung mga galawan nyo. Kala nyo naman ngayon lang yan. Hindi, no? Kayo ang hindi handa. Si Inday handang-handa na. Sabi nga niya, last year pa, bloodbath eh. I want a bloodbath. Gusto ko nga magpunta dyan sa Senado para magkapahiyaan kami. Again, kung ikaw wala kang tinatago, hindi ka takot. Tapos si Inday Sara, is she delaying it? Hindi. Ready na siya for a bloodbath. Ready na, sabi nga niya, alam mo ba, Boss Dada, ang laki ng binabayad ko sa abogado. Hirap na rin ako sa pambayad sa mga abogado. 2023 pa lang, ready na kami. Since then, binabayaran ko na lahat yan. Kaya gusto ko magkaroon na ng trial para yung binabayad ko sa kanila, magkaroon naman ng silbi. Bayad ko yung mga yan since then until now. Kaya nga gusto ko mag-push-through. Kung mag-push-through, kung madismiss na para hindi na ako magbayad ng mga abogado. Ready si Inday Sara, Luistro. Kala mo naman nakakatakot ka. Hindi ka nagbabayad ng utang mo kapal ng mukha mo. Sinisingil ka nga kapal-kapal ng mukha mo. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabayad. Tanginan yan.
Di umano nakatanggap kayo ng maleta, mano ba naman bawasan mo yung tinanggap mo dun na 8 million, mabayaran man lang ni Inday yung mga abogado niya. Para yan ambag-ambag din. Eh kapag ka nakagamit ka ng serbisyo, binabayaran yung serbisyo, hindi thank you yun. Kapal-kapal ng mga mukha nyo. Opo. Pero ma'am, para lang ho medyo ma-fortify pa po natin ang inyo pong katwiran dito sa isyong ito. If I may just again ask you, doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. No, so lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. O bakit daw po kumbaga hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito at ito na agad dinesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Let us remember, Manong Ted, no? There are 5 steps. 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceeding, no? Yung evidence na may be required dito is just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence. It is not probable cause. Lalo namang hindi proof beyond reasonable doubt. Yun naman pala So umamin na rin sila na wala pa naman sila doon sa kasi kung makabintang na sila kay Inday, kala mo may ginawa na si Inday. Inamin niya na itong steps na itong ginagawa nila is not determining whether the person is guilty beyond reasonable doubt. Tinitingnan lang namin kung meron ba silang enough na evidence for this to stand in court. Yun lang. Oh, so they have enough evidence for the case to stand in court. Pero hindi siya parang masasabi mo na guilty beyond reasonable doubt itong inaakusahan nila. Oh, so yun naman pala bakit kung makabintang kayo kay Inday parang totoong-totoo na may mga kasalanan siya. Sinasabi nyo lang pala na matibay yung mga akusasyon sa kanya pero hindi natin alam kung totoo ba yung akusasyon sa kanya. Pinapaikot-ikot nyo pa Sabi ko nga sa inyo, hindi kayo makakalusot sa amin No? As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. No? Wala pa po tayo sa trial, wala pa po tayo sa determination. Ayun naman pala wala pa sa trial, wala pa sa determination whether itong mga evidence is true. Bakit parang kung makapag-press con kayo, parang putang ina, guilty na si Inday Sara? Samantalahin nyo na yung pagpipress con nyo dyan kasi pagdating dun sa Senado, patay kayo lahat dun. Sa liig lahat ang tama nyo ron. Kasi pag naglabas si Inday Sara ng pagkarami-rami niyang ebidensya, walang hiya. Mapapahiya kayo lahat. Baka naman pwede bayad mo na yung utang mo of probable cause. Kaya ang sabi ko po kahapon, sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So granting na wala pang bank records, granting that the SALN available to the committee is the 2 SALN which were manifested, shared by Congressman Ridon, we took note of the fact that these bank records cannot be availed of yet by the complainant. As a matter of fact, they need to make use or explore the compulsory power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before us in support of the allegations of unexplained wealth. So wala. So suma total, ang ibig niyan sabihin, walang ebidensyang hawak si Ridon, kaya humihingi pa sila ng ebidensya.
At ibig sabihin, itong Committee on Justice na ito, hindi naman kailangang sagutin nila Inday Sara. Kasi whether Inday Sara likes it or not, itong itong Committee on Justice na ito, dadalhin yan sa plenaryo at kung ma-impeach itong si VP Sara sa Congress, wala siyang choice but to defend herself sa totoong korte, which is the impeachment court. So, yung ginawa nila VP Sara na hindi nagbigay ng mga ebidensya rito, strategically, ano ba yun? Maganda ba? Strategically yun? Yes. Bakit? Kasi nga, pupunta sila sa pag na-impeach si Inday Sara dito sa Congress, pupunta sila sa hearing sa Senado nang wala silang mga dalang baril. Makikipaggera sila na wala silang mga dalang bala. Wala silang mga dalang baril. Si Inday Sara para siyang Iran. Para siyang Iran na habang nakikipag-negotiate siya sa Amerika, habang pinatutunayan niya sa Amerika na wala siyang ginagawang masama, naghahanda na siya sa gera. Naghahanda na si Israel sa gera. Si Iran. 25 years na hinahanda niya na yan. Bakit? Nakita kasi ni Iran na ginawa ng Amerika ito sa Libya, saan ba to? Sa Afghanistan, ginawa niya sa Iraq, ginawa niya sa Syria. So, kapitbahay man niya to. At pare-parehas naman yung sinasabi na may nuclear ka, delikado ka. Delikado ka sa buhay ng mga tao sa mundo. So, alam na ng Iran yun. Kaya sabi niya, habang pinatutunayan niya, habang wala po kaming kasalanan, nagbubuo na siya. Nagpapalakas na siya ng kanyang depensa. Nung hindi na maiwasan yung gera, nagpasabugan na sila. Kita mo. Si Donald Trump ngayon, tain-tae. Hindi alam kung kanino hihingi ng tulong para makadaan sila dun sa napakaliit na lagusan na yon. Diyan sa Iran, kung saan dumadaan yung mga langis. Di ba? Yan yung sinasabi ko na pagdating doon, boom, ready na pala yung Iran sa full-blown na gera, nagulat sila. Kasi, it turned out, hindi pala, yung palang mga pinakawalan nila ng mga armamentes ng mga unang linggo, yun na pala yun. Ngayon, ang Iran hanggang ngayon nagpapadala pa ng mga ng mga missile nila. Alam niyo ba yung Israel meron silang Iron Dome na i-intercept nila lahat? Naubos na. Yung bala nila sa Iron Dome, nakakapasok na sa kanila yung mga missile. Bakit si Iran may missile pa rin? Si Israel at saka si US parang mahina na. Kasi naubos na nila. Si Iran, 25 years niyang pinaghandaan yan. Ang dami niyang ginawa. Alam niyo ba, meron pa si Iran na isang drone. Na ang halaga ng drone na yon, ganito katalino yung Iran Yung halaga ng drone na yon, $20,000 lang. As in, chipipay. Ang bagal na drone. Ang bagal lang niya. Pag pumasok yun sa airspace ng Israel o ng kahit na halimbawa, Qatar, Dubai, pagpasok yun, i-intercept yun ng missile. Boom! Sabog yun. Kasi ang bagal niya Ang bagal ng under niya. Sabog talaga, boom. Doon sa isang instance na yun, kita mo kung gaano katalino ang Iran. 20,000 lang yung halaga nung nung drone nila. Alam mo ba ang halaga ng missile na tumama sa kanya? $2 million. So doon pa lang, luging-lugi na sila. Pasabugin mo, kung meron akong isang 100, meron akong 100 na drone na gano'n na pasasabugin mo ng tig-2 milyon na missile. Wala na, natalo ka na kagad sa akin. Tama? Dahil ang mura lang nung nawala sa akin sa'yo, milyon-milyon yung nawala sa'yo. So gaano kalaking pera ang nawawala sa Amerika, sa Israel, dito sa gera na to? Pinaghandaan yan ng Iran lahat. Pinaghandaan ng Iran lahat yan for 25 years. Ganon din si Inday Sara dito sa gera na ito na haharapin niya dyan sa Senado. Habang nagsasalita lahat na itong mga congressman, sila collect ng kamalian ng lahat ng mga ito. Habang nagkakandara pa silang humaghanap ng ebidensya, si Inday Sara, alam niya na kung ano yung articles of impeachment, alam na ni Inday Sara kung paano niya ipagtatanggol yung sarili niya pagdating ng gera. Lahat ng missile ng mga tuubos na, si Inday Sara, nagpapakawala pa. At pagdating ng dulo, maa-acquit si Inday Sara, magiging presidente ng Pilipinas, itong mga buwaka ng ina nito, lahat yan makukulong. Tandaan niyo yan.